Magandang gabi po sa lahat ng ating mga kasamahan, mga kapatid, mga kaibigan in Two Wheels sa riding community. Ayan, ako po muli, si Director King TV at Ray Moto Vlogs po. ayan, ngayon another episode na naman para sa ating The Riding Community segment kung saan makakasama natin ang isa sa mga president ng mga riding club dito sa Pampanga, si Sir Alvin Laiba. Sir, pakilala po muna kayo. Okay, good evening sa lahat ng riders. Ako si Alvin Laiba. At sa ngayon is ako ang president ng CRT Main dito sa Magalang, Santa Lucia. And then, una akong naging member ng ride community since 2017. Since nag-umpisa ang CRT is 2014. So nakapasok na ako around 2017 na. And then, siguro nakadalawang palit ng presidency. And then, dun sa pangatlo, ako na yung pangatlong naging president nila since 2018. Hindi ako nagkakamali until at present. So, yun yung history ng pag-handle ko dun sa community, dun sa amin. So, medyo mahaba-haba na rin. Oo. Naabutan niyo pa yung pandemic, sir. Napakahirap nun. Inabot din. Napakahirap nung magiging presidente ka ng isang club sa panahon ng pandemic kasi ang hirap mag-mobilize ng mga Totoo yan. ng mga kasamahan mo. Hindi niyo magagawa yung mga katulad ng ginagawa natin tuwing walang pandemic like mga charities, mga medical mission, mga rides na Okay, diba? Regarding sa mga activities pagdating sa mga duties, actually, majority ng lahat ng clubs is voluntary. Opo. So, lahat ng members na sa iba't ibang klaseng clubs, ang deal dito is voluntary membership. So, may mga iba, so hindi naman din napangalanan based din sa mga nakaraang kwento, na nung araw, may mga fees ang pag-member ng isang club. But then, nauso yung may mga dues. Actually, yun naman, depende kung paano ipapaliwanag yung dues na yun. Meron kasi magtayo ng isang club nang walang funds. Yes, before po kasi, narinig ko rin yung mga ganyan. Once na sumali ka sa isang club ng riding community, meron nga mga tawag dito, yung entrance, parang ganun, entrance fee, no? Pero later po, naging dahil naisip na din ng karamihan volunteers at nagkakaroon din ng mga issues about money involvement. Ang ginawa nila, wala nang entrance or wala nang tawag doon, Yung membership fee. Ang ginawa na lang nila is yung dapat documents, kumpleto ka ng documents, yung license and ORCR. Okay, so yun yung mga basic na nire-require. Ngayon sa amin sa CRT, nag-umpisa kami as in medyo maluwag, malamig sa ilong yung pagpasok sa CRT. Kasi unang-unang priority mo is hindi mo makikita kasi sa ibang clubs. Ang first priority namin is family first. Oh yeah. And then para maging member ka, yun yung requirements, family first. Pangalawa is kung may trabaho ka, mauuna yung trabaho mo. Sa pangatlo, kung meron kang other clubs na pinasukan na, multiple clubs na napasukan na, and then pangilan lang si CRT, is mauuna yon sa priorities mo. So, ibig sabihin ganito, kung may patawag kaming meeting, and then may schedule ka, walang chance para ma-DA ka dahil hindi ka ma-attend ng class. So, ganun ka spoil in order para lang magkaroon ng free will yung isang member. And then, regarding naman sa disciplinary actions, the more na pasaway yung makikita namin sa daan, the more na i-invite namin yun. Kasi yun yung goal ng team, na ma-change siya, ma-transform siya. Lalo na pagdating sa kalsada dahil napakadelikado sa kalsada. So, umpisahan ko na yung kwento. Okay. Ang nakagisnan ko kasi sa nung panahon nung naandun ako is bago ka
as a newbie, kailangan makapag-attend ka ng mga, kasama yung common na yung requirements sa mga meetings. Kailangan maka-attend ka, and then, yung mga trainings, kailangan at least 6 na beses maka-attend ka ng trainings. So, meron pa dun yung, pag sumali ka, may form kang pipilapan. So, yun yung parang entrance mo. Andun yung name mo, kasi, yung number ng papel na yun yung magiging RTO2 number mo kapag kumbaga, pag official na member ka na. So, kailangan mong tapusin yung 6 trainings kasi nung time na yon kasagsagan na nagtitraining si CRT ng basic at saka first aid sa mga na-aksidente sa kalsada. So, yun yung training ni CRT. Kaya, nung time na yon doon kami nakatutok. So, hindi ka rin pipigilan na kung sumali ka sa ibang clubs o magbukas ka ng sarili mong clubs. So, hindi ka rin pipigilan. Walang ganun. So, kung titingnan mo, medyo maluwag siya. Maluwag. Depende na lang din kasi doon sa magiging ugali nung kung sino yung sasali. Meron kasing yung iba, halos ang habol kasi is yung alam mo yung connection pagdaan mo sa mga intersections, meron checkpoints. So, minsan, yun doon nagagamit, lalo na pag may connections yung isang club. So, yun yung iniiwasan natin na kinapahalagaan namin. Lagi namin inire-remind every time na merong trainings na ingatan yung paggamit ng mga logos and then yung vest and then yung mismong pangalan ng clubs. Kasi, kung 10 kayong member ng club, isa lang ang gumawa ng mali, lahat dala. So, parang chismis lang yun. So, iniingatan yun. Especially kung nagbo-volunteer ka, especially mag-walk-in ka sa government natin, sa PNP para mag-volunteer. So, dapat mas maingat doon. Doble ingat kasi dala mo ngayon yung pangalan din ng kapulisan. Yes. So, dapat yung respeto sa uniform, doon mag-uumpisa. Respeto sa sarili, sa rider, doon mag-uumpisa. So, mahabang usapin. So, nag-umpisa kami sa ganon hanggang sa nagtitraining na kami ng mga basics motorcycle handling sa mga trainings hanggang sa umabot na yung pandemic. So, nag-duty rin sa mga checkpoints, tumutulong sa mga checkpoints at saka nung pandemic din. So, nag-volunteer din kami noon. So, marami pa, charities, marami rin. So, kailangan ma-introduce lahat ng mga members na masanay sila na may benefits kasi yung pag-sali-sali sa mga EB, sa mga charities. Kasi manganganak yun ng friendship. Yes, totoo. Manganganak yun. Hindi po pwede na hindi ka makakilala ng 5 group clubs, individuals, na sa isang araw mo lang makikilala and then at the same time magkaka-Facebook na ganun kabilis yung mga anak. Kaya ang goal ng nagkakaroon ng sanga-sanga yung yung circle mo lumalawak. Malawak na. Kaya ang goal ng riding community ng Pampanga is magkaisa. And then halos iisa lang naman din yung ang adikain din na magkaisa yung Pampanga. Ngayon yung mga hindi nawawala yung mga personalan, hindi nawawala yung mga sabi-sabi. Yes, opo, given na. Nagiging common na lang yun. Pero ang kailangan is hanggang ngayon kailangan is intact. Especially sa mga bagong sisibol na mga clubs. Kailangan din, yun yung kagandahan nitong ginagawa ninyo. At least kung ma-review nila online, at least makita nila na yung mga previous, kung sakali mga previous na naging mga leaders ng mga ibang clubs or yung mga lusaw ng clubs na hindi na nila naririnig, yes, is at least mabuklat pa. Para makita nila kung sino si Pampanga, kung gaano ka-solid si Pampanga. Kasi malaki at marami ang numero ni Pampanga pagdating sa usaping riding community. Parang yung mga clubs yata, sir, nasa 100 plus na. Hindi lang, talaga marami. Sobra. Marami. Napakasipag kasi ng mga riders sa Pampanga, no? Kaya maganda yung ngayon, unlike before na medyo malayo yung distansya pagdating sa publish ng mga activities. So, ayun sir, na-mention nyo po yung CRT is kasama sa mga checkpoints at saka yung disiplina. Ano po yung mga tawag dito? Si CRT po ba ano siya ng PNP? Bakit kasama siya sa
mga Checkpoints. checkpoints. Hindi, kahit sinong club, pwedeng sumama. Or pwedeng ang concept lang is, halimbawa ako magtatayo ako ng isang club. Okay. And then gusto kong mag-volunteer, tumulong. So, kailangan ilalatag mo yung baraha mo. Kung ano-ano yung mga kaya nyong gawin, i-offer nyo na time. Tapos, sila yung mag-aalat ng schedule kung kailan available. Ang importante kasi, pag sinabi mo doon, ikaw yung sa presinto, sir, kami po si ganitong group. At anytime na kailangan nyo ng available na manpower na pwede kami makatulong, doon ngayon papasok si riding community. So, sa ganun siya nagumpisa. So, minsan, halimbawa, sa isang municipal concept na merong, halimbawa, may fiesta, alam naman natin na ang bilang naman niyan is limitado lang. Yes. And then, meron pang mga secret na galaw pa yung iba. So, hindi lahat malalagyan ng mando. So, meron namang mga barangay tanod yung kung saan man yung may activity. But then, again, Kulang. yung number nun is kulang na kulang pa rin. So parang force multiply tayo, and at the same time yung tawag dito yung nakikita na marami yung nagbo-volunteer para Pero sa isang event. meron pa rin talagang kailangan isaalang-alang kapag naglatag ka ng offer ka ng isang bagay sa ganyan. Kasi kailangan titingnan mo pa rin kung hanggang saan, kasi kailangan mag-iingat din. Halimbawa, pagdating sa checkpoints or anything na paggawa, meron ding mga bawal na off-limits sa mga, kasi civilian pa rin tayo. Yes po. Sila is insured, tayo hindi. So, pag malalim na yung operation, so depende pa rin, kaya kailangan yung mga officers ng clubs and yung officers nung naka-uniform, depende kung gaano kabigat yung gravity ng magiging activity. Pero kung minor lang at saka social control lang, gaya ng titigan terakan, walang problema doon. Pero pag malalalim beyond doon sa operation nila, medyo bawal na kami doon. So, kailangan alam din ng clubs kung nasaan yung limit nila. So, may mga questions pa po kami, sir, no? Okay. Since nasabi niyo yung pagiging intact ng isang grupo, paano niyo napapanatili na intact yung samahan ng CRT? Okay, hindi natin ako hindi ko rin masasabi na perfecto yung group namin as a group. Kasi gaya ng sinabi ko na first priority pa rin yung pamilya nila ng bawat isa. Especially ngayon is reset lahat eh. Unlike before, na pag-usapang biyahe tayo sa halagang 50 pesos na gasolina, malayo na mararating natin. Ngayon, marami na nagbago. Mahal ang gasolina. And then, lahat nag-reset. Lahat bumabawi sa pamilya, sa trabaho, after ng pandemic. So, malaki yung pinagbago ng pandemic pagdating sa riding community. And then, since tumigil for at least 2 years yung buong riding community, at least buong Pilipinas, maraming nabago totally. Unlike before na halos nawala na yung mga yung essence nung pag nagsalubong na yung riders merong peace sign. Yes, dati nawala na yun. So yun yung niluluto hanggat maaari na may balik. Dati pinaka-worst na yung pag nag-member ka sa isang club, kailangan uniform yung mga motor nyo. Okay lang yun, walang problema doon kasi sa isang banda may kiliti yun eh. Diba, pag sinabi mo kulay orange lahat ng motor mo, ganito ang brand, may kiliti yun. So, mayroon silang binabandera na isang concept nila. So, may kanya-kanya tayong platform. Pero, at this point, naipagsama na rin ng riding community ng Pampanga na pag-combine din na hindi ma-discriminate yung mga small displacement mga motorcycles dun sa mga big motorcycles. Unlike before kasi, napag-iiwanan yung maliliit versus dun sa mga malalaking displacement. Lalo na kapag may mga events. So, nandun din naman. So, respeto lang ng bahay, ganun lang naman yung concept. And then, maganda din naman yung tinginan din at this point nung doon sa mga may malalaking motor din. Halos magkakakilala na rin kasi nag-blend na yan sa mga event nung araw. Pag may event sa kampo, sa mga presinto, sa mga sa mga okasyon dito sa Pampanga, nagkikita-kita rin. So, hindi na rin iba gaya nung araw. Na noon, may ilang ka. Pag may big bike yan, may bike. So, ngayon is blended. Tatabi ka ba eh? Di ba? So, ngayon, idol na ngayon eh. Hindi na mahirap. Meron pang yung pabomba-bomba pang ganyan, papitik pa. So, hindi na mahirap ngayon unlike before eh. Ang reality lang ngayon ng riding community is yung time sa isang volunteer dahil nagtatrabaho ako. So, paano ko ibibigay? Pag wala yung time kasi na yun, hindi mo masasabing solid yung isang samahan.
Kasi hahanapin mo yon. Yung 10 umaattend dati, magiging 5 na lang yan, magiging 8. So, kung ikaw matampuhin ka para hanapin mo yung tao mo, kung ang habol ko is as a leader, hahabulin ko is yung asan yung tao mo, hindi mo pwedeng kontrolin. Kasi at the end of the day, volunteer pa rin yun eh. So, kailangan titingnan mo pa rin kung saan sila dapat kailangan tulungan. Ngayon, may reason din na ibigay yung disiplina. Kailangan din minsan, tingnan din kung minsan merong tahimik lang eh. Depende rin sa personality ng isang rider. Merong tahimik lang. Merong rider na sumali, bisikleta lang ang gamit. Nag-umpisa siya sa maliit, as in yun yung dream niya, pero meron na siyang bike ngayon. So may mga ganon, nag-uumpisa bata pa, yung point na gusto kong maging kailangan nandun pa rin yun yung mawawala kasi kapag napabayaan. Yung alab nung yung gutom yan. Yeah. Kailangan pag halimbawa nakamotor ka, oops, may lumapit na bata. Huwag mo siyang sasawayin. But then, ibibigay mo na kagad yung paunang disiplina. Dapat meron na kagad. Lalo na yung mga, titingnan na lang din kasi unang-una, pag nag-request yung bata, hindi mo mapipigilan. Lalo na pag event kayo, nagre-request yan. Pero, kailangan, ang first goal ng isang rider is yung safety niya. Safety mo, safety nung nasa paligid mo, dapat intact lagi sa mindset yun. Pag pinayagan mo yung bata, siguraduhin mo na yung bobombay niya is hindi magkakaroon ng, halimbawa, cambio mo or scooter yung gamit. So may mga precaution pa rin. So kailangan talaga nasa isip mo yon na makapag-ingat. Lalo na pag mayroong public event, yun yung kailangan din na. So, maraming dahilan para masabing solid yung isang samahan, and then marami rin dahilan para tumabang yung ibang miyembro. Dahil yung iba, may goal sila sa sarili nila na makapagbuo ulit. Kasi na-inspire na sila doon. So lalabas na sila sa comfort zone, gagawa na sila ng sarili nila. May mga ganon. So kanya-kanyang ego yon. So kung may mga ganon man, isayaan lang natin kasi the more nadadami. Yes, lalong lalawak. And then, ang maiwasan na yung halimbawa, hindi maiwasan din yung merong nasabi yung isa. So, kailangan tapusin mo na sa'yo yun. Before pa kumalat yung problema, sa'yo pa lang, patayin mo siya. Ayun. So, yun yung pinakamaganda doon. Paano yun, sir? Di ba kayo yung pang-third president ng CRT, no? Ang CRT is Conqueror Riders Groups. So, kayo po yung pangatlong president, no? From the time na maging president po kayo, may mga naging naging problema po ba kayo sa grupo, sa pamumuno? I mean, siyempre, hindi na, given na yun yung mga pagsubok sa isang grupo. Paano nyo po hinaharap yung mga pagsubok? Actually, parang may problema. Dapat sila yung in-interview dito. Kasi ako yung naging problema nila. Hindi naman. Hindi, ganun talaga. Medyo may time na merong maghahanapan niya ng Unang-una, halimbawa, pag sinabi mong meeting tayo, dumating 3 kayo, ini-expect mga 20 kayo, ganun. Meron dyan na magsasabi na kami pumunta, merong ganun. Minsan merong hindi na pupunta kasi mauuna niyang tingnan kung ano yung masasabi ng iba. So, hindi mo makukontrol So, paano nyo po hinaharap yung mga ganong issue? Kailangan makuha mo yung chance kung kailan kayo magpangita ulit. So, medyo mahaba-habang oras yung kakalinin nun para ma-resolvehan. So, merong group chats and then doon mo i-announce yung mga bagay na mapag-uusapan. But then, may risk din yun. Ang hindi umattend, at makukuha niya yung balita sa group chat, so ibig sabihin, yung spoon feeding mo lang siya. The next time na may meeting, hindi na naman pupunta yun. Ayun na mahirap. So, kailangan kontrolin mo pareho. So, doon mo babalansein yung mga bagay-bagay. So, paano unfair naman yun doon sa mga umattend? So, kailangan, bigyan mo siya ng benefit na para lang maingganyo mo siya. Kumbaga, ang tipo is, kailangan attend ka kasi ganun yung nangyayari. And para sa fairness din naman di ba? Halimbawa ako pupunta ako tapos siya hindi. Kada EB ako lang nandun tapos kukwento lang sa kanya. Parang nakakatampo nga din doon. Ang isa pang reason, halimbawa valid yung reason. Meron namang din kasi na kailangan ilagay mo yung sarili mo sa mga bagay-bagay. Merong
merong pasaway talaga. Oo. Meron mang valid yung reason. So, kailangan balansehin mo rin eh. Tapos, andyan pa yung mga external, yung iba, yung mga tropa mong ibang grupo na nagre-request or whatsoever. Kailangan makipagkaibigan ka rin sa iba eh. So, yung time na yun, kailangan biyak-biyakin mo yun. So, minsan, makakalimutan mo, may pamilya ka pala. Isa ka rin pala sa volunteer. So, nangyari, napunta ako sa ganung bagay minsan. Kadalasan. Halos hindi na ako umuwi. Kadalasan sa mga leaders. Pupunta na lang ako doon sa duty ko dahil mag-aatid ako yung motor din, halimbawa, mag-aatid lang ako ng anak ko, ganyan. But then, layas na naman ako, araw-gabi yun. So, minsan, isa yun sa mga risk. And then, kung hindi mo makikita yung mga bagay-bagay, dahil masaya yung riding community, andyan din yung mga temptations na mapupunta ka doon sa yung oras mo, hindi mo na mamanage. So, kailangan din na ma-resolve mo. Yung una mong talagang i-repair yung sarili mo. So, at this point, yun yung mga lessons. Kaya, sa haba na rin ng mga so wala naman akong biniblame. Hanggat maaari kung mayroong problema sa grupo, at least yung blame sa akin babagsak. Kasi madali ko siyang sasagutin. Question pa, sir. Di ba sa riding community yung about discipline? Napapansin ko po kasi, yung ibang mga riders, yung ang daming sticker ng mga motor nila. Pero pag minsan makakasalubong mo, walang helmet, minsan. Ano pong masasabi niyo sa mga ganong Hindi, ganito kasi, ang pinaka-essence ng isang rider is, unang-una is, nagutom ka, para mag-longing ka, maging member ng isang name ng community or ng club. Okay, nando ka na sa club. Na-meet mo yung target para maging member ka. Nando na ako, sige, member na ako. Meron ka ng uniform, meron ka ng stickers, meron ka ng vest. National na yon, nandun sila William, which is member din naman yung mga part namin, magkakaano naman kami ng Tapos, sila Dad. And then, nung nag-pass na nga si Dad at saka si William, and then, nabuo na nga, which is, di ba nandun ka? So, yun nga. So, ang trabaho ni CRT National is ganito. Siya yung mag-handle ng lahat ng affiliation kasi marami nang na-train na ibang group si CRT. Sa ngayon, pag merong request yan or another training, which is nung babagsak yan kay National. Nung araw kasi dapat, kung titingnan mo siya, ito si CRT National, ito si CRT Main, ito yung affiliated groups. Lahat ng activity niyan, dadaan dapat dito yan. Ang approval kay chairman, tas go, sige, go kayo. So, dadaan kay Main. So, ang nangyari ngayon is, ako personally, naglaylo ako kasi nagkaroon ako ng problema din personal. So, kailangan ko i-build din muna yung sarili ko. Yes, so, important. nag-take over ngayon sa CRT Main, si National. So, yun yung kagandahan dahil meron kaming head. So, si National ngayon yung si National ang So, yun yung concept. Kaya nga, nakasandal na lang ako sa pader niya, susupin ko. Kasi, sila na yung nagtatrabaho. Ayun. Ikaw na ang nagtatrabaho ngayon. Hindi, tiga-prove lang ako. Tiga-prove lang naman ako. So, dahil siya po kasi nasa national din. Yes. But then, nandun din naman ako sa national. So, yun yung game. Yun yung game ng So, ayun. Meron ka pa bang naitatagong tanong para kay... Yung na lang siguro, sir. Ano yung magiging, yung parang advice mo sa mga future leaders? Yes. Marami. Hindi. Ano ba, umpisa naman na, matatapos ba tayo ngayong taon na ito? Ang lupa. Siguro mga hanggang 5. Hindi. Mga advice. Okay. As a leader, yes. And then magta-transfer sila din sa mga bagong members nila. Okay. Unang-una, as a leader, para dun sa mga, umpisa natin para dun sa mga members, okay? Kung ano man yung sasabihin ng leaders nila, before mag-ask ng question o bago mag-murmur ng mga sabi-sabi, yes, unang-una tingnan nila na at present, yung leader na naandun is yun yung on time na naandung nakaupo. So, kailangan i-spread yung respect.
Yes, number 1. Tama o mali, yung leader sa pamamalakan niya, malakas siya o mahina, whatsoever na reason, na pwede namang maging reason ng nasa baba, at the end of the day, kailangan irespeto yon. Kasama ng pagrespeto niya sa uniform niya, kasi officialis yon. Lahat ng members lineup ng official league ng isang group, dapat irespeto yon. Pangalawa, since pinasok na yon as a volunteer, as a member, wala siyang choice. Ang build up ninyo. Ngayon, kung hindi mo talaga makukuha yung kiliti nila, and then better na tumahimik ka, and then take charge nung sino yung mas mataas sa'yo, and then bigyan mo na sa taas. Pahinga ka. Pag nakapag-suggest ka ng magandang plano, and then at saka ka ngayon mag-active, and then sabihin mo na ganito yung plano ko, and then pwedeng buuin siya ulit. Yes. Kaysa yung nalulusaw yung mga group. So, better na dapat meron pa rin sa taas na lang mahawak. Mas maigi pa rin. Humingi sila ng mga advice sa mga mas nakakataas sa kanila. And then, yun din yung tulong ng mga PNPs. Pwede kayong humingi ng tulong sa mga officers, sa mga presinto, yung mga naging kaibigan natin, mga naka-uniform. Pwede naman nag-suggest yung mga yan. Kasi sila yung naka-train kung paano mag-handle ng mga social in public, and then kung paano yung weird na galaw ng mga tao, and then kasi mas makakatulong sila, pinag-aaralan nila yan. Yes po. So mas pwede ka Kaya mas magaling yung pagkakagawa ng CRT dahil ang pinaka-chairman namin is isang pastor. Again, shout out kay Pastor Albert Mercado. Ayan, ang CRT chairman. Ayan. Okay. So, sinerte na lang din tayo na ganun din yung naging backbone natin tungkol doon. So, yun sir. Syempre, meron tayong pangsaradong question. Okay. Bilang isang leader, matagal na sa riding community. Okay. Syempre, tinatanong ng ating isang follower kung kung ano daw anong legacy daw ba ang gusto mong maiwan sa mga members ng riding community? Legacy. It's better na gano'n ang mangyari. Hindi mo kailangan gumawa ng malaking kwento or malaking achievement sa isang group. The more yung simpleng disiplina, kasi yun yung mahirap sundin, yung big D. Yung big D. The more na yung sarili mo disiplinahin mo as a rider, ikaw na yung mirror ng lahat ng group mo. As a leader, kalaban mo yung sarili mo, ipakita mo sa kanila na lahat ng pinupuna mo sa kanila every time na papaluin mo sila sa puwet, kailangan nakikita nila ikaw ang gumagawa ng disiplina na yun. So, hindi ka pwedeng magsaway kung ikaw mismo pasaway. So, dapat mag-umpisa yon sa leader din. So, hindi na kailangan ng malaking hindi kailangan ng credit. Although, kailangan mong tumulong, kailangan mong gumawa ng mga malalaking project, magkaroon ng mga bright ideas para sa iba, sa next future generation ng mga riding community. But then, still humble lang na hindi mo matake yung credit kasi mag-uumpisa yun ng paglaki ng ulo ng isang management. So, ang credit, ibigay mo lagi sa Diyos. And then at the same time, kung papayagan ka naman dyan sa ginagawa mo o hindi, dahil siya mismo yung maglalayo sa iyo sa mga bagay na lumalapit na yung maraming mga bagay na pag napasarap tayo dahil masaya yung riding community, but then kung hindi natin bubuksan yung mata natin at hindi tayo mag-obserba sa mga bagay-bagay, mapapahamak din tayo sa mga bagay-bagay. Para lang din tayo nagmumotor, masesemplang. Biyahe ni Man, CRT Bulacan, Sir Francis Cruz, Chichi, Baby Rider. Next, ikaw na. Baby Rider. Si Ma'am Chay Picones, Sir Eugene Gopez. Kasi nakalag. Yes. Sir Paul De Jesus, Master Aldrin Palapax. Ito nanggagatot ng tao. Yari ka. Ayan. Mag-ready ka. Yung iluluto na At sa aking misis, Janet Arnoco, syempre shoutout. And Jem Tuason, ayan. Shoutout din sa Ride and Shine family namin, ayan. Immortal Motovag, ayan. So shoutout din natin. Meron pa bang mga magpapa-shoutout? Meron pa, sino pa to? Club 045, Liboteros, and PRC. Barkada Motorista, PRC, lahat ng PRC clubs dyan. Hello po. Ayan. Sir Tamtam.
Sa lahat din po ng CRT affiliates, nandiyan ang Region 1 to RHPU. Ang Tiger Eye, ayan. Lahat ng grupo ng Lahat ng grupo ng Tiger Which is Eye. yung nagpabati yung mga Bulacan. Yan, marami. Ayan, Solid mga yan. Bulacan. Solid sila kahit na nasa Bulacan sila pag Layo, meeting. Dadayo Oo, dadayo talaga. Last meeting na si Ultimate. Yes. Solid yung mga yan. Solid yung mga yan. So, sa next CRT meeting daw, si Sir Lads, magpapamerienda. Hanapin nyo lang siya. Alright. Papa rin. Ayan. Ayan. Ikaw, sir, baka may gusto mong Oh. batiin. Hindi, okay lang. Makikita ko naman ako Next, siguro next next ni Sir Alvin. Siyempre, para makapaganda dyan yung dalawa, Sir Tam Tam ng PRC Mexico. Ayan. Isa yan sa mga magagaling din na master sa daan. At isang magaling na leader din Ay, ayun. sa riding Oo. community. Lalo na pag sa mga advice. Yes. Napakapatas din na tao niyan. At siyempre, si Master Drin Gala Ayan. ng Club 045. So sila yung susunod natin, no? So bali nila, specialty nila. nga, na special. Alam nila na sila na yung susunod. Dapat meron Yes. kayong tambiolo na bubunutin yung kung sino yung susunod. Bali kasi ganito, sir, dahil hindi lahat namin kilala yung mga past leaders at saka mga leaders ng mga club. Sa dami niyan, sir, hindi namin masusulat lahat. Kaya kung sino yung ma-advise nila, the next, Baka meron Pwede kang yun. advisor. Ganun. Kung sinong huntingin namin. Yeah, bali nag-hunting kami ng mga leaders ng mga club. Ano kami? Mga club. Sinautot Leader mo na si hunters. kumpare kong Red Zapata. Ayan, Ayan, kumpare next ka na, kong Sir Reds. nakakilala nga Mercado. natin. Sir Albert. Si Sir Albert, napaka-busy tao. But then, nasa sa inyo na yung pagkuha ng schedules. Yan. Magpapa-schedule tayo, palagay ko. Medyo yan. Kung na ulit. Maganda yan. Ayan, Good luck. shoutout din po sa ating mga naka-follow at nakatambay. Sir Jeremy Suarez, Sir Joseph Lacap, Pukagin mo. tita, kay Tita Arlene Castillo, ayan. Tala. FVR Sinil, Sir Kim Manaloto, Ma'am Jonalyn Buenconsejo, Ayun. at ang NMAX Adventurer. Ayan. Philippines. Philippine ba yun? Oo, buong Pilipinas yan. Wow. Philippine NMAX Adventurer. PRC But- na part 3. Yun. Pukagin Marshall. Mga Hokage, yan. Isa din yan si Sir Jojo Dancel. Oo. Line up din yan. Line up din Huwag natin. natin din kalimutan, Team Member MVP. Ah, Hello, okay. mga Siyempre. ibang members Ano, natin ano. na hindi nakasama. Yung mga members natin dyan. And please, sa mga nakapollow, sa mga followers po namin, papollow din po yung ibang members ng Team MVP. Sir Lance Venture, Sir Pudong Vlog, Bottom Herbs, Sir Motomerbs, Kachabi, mhm, Tribal King, Tribal sino King pa King. ba? Lawrence Zelda Vlog, Ayan. LCL na lang. El Zelda Vlog, ano ba yan? LCL The Vlog. El Zelda Vlog, ayan, si Sir Otep TV, sino pa ba? Sino pa ba hindi natin nabanggit? Lapit nyo, lapit nyo. Oh, bigger time. Ano ba yung sa'yo? Director King TV with the H. Ayan. Si Ma'am Ray Moto Ray Vlogs. Moto Vlogs, Ayan. MVP dahil ngayon, nahak yung mga page Oh, na. yes. What? Nahapo. Po, ayan. Mahabang kwento. Meron pa! Si Chairwoman, hello po. Ayan. Si Ma'am Ma'am Emily. Ayan. Siguraduhin nyo yun na naman, mamugtampo na. Sa lahat po ng nakasuporta, nakatambay. Ayan. Maraming salamat po at At Team siguro- Manyaman pala. ayan, sila Team Manyaman. Bianero, Ayun, pasalamat tayo sa Team Pusang Manyaman. Gala, Shanda Torres, Babsoy, Babsoy. hello po. Babsoy, ayan. Yan. Sino Siyempre, pa? ano ba? Si Rapi. Tatap Tatak Arjun. RG Rice. Ayan, muntik na nating makalimutan si RG. Hindi ka kasi sumama, Master. Okay, rap. Shout out. Sir Romel pala, hello po. Ayan, yung laging mga major natin. Major sponsors sa mga Kapot, mahirap pala maliit. Mahirap maliit talaga. Ilay, sama mo na live.
Di ba kaya? Technical errors. Ay, sayang, hindi ko So, na-move yun. yung hindi ko na-move yung sa akin. Nakita sana yung, Kay Papa Reds daw, inuman session. ay, Okay na yung Pwede rin. Okay na yung camera. Nagre-recording. So, ayun, at dito na po natin tatapusin ang ating pag-interview at pag-atsit kay Master Alvin Naiba. Ayan. Po, good night. Sir, meron ba kayong Facebook? Yung ding name ko, yun din. Ayun. Sa mga gusto pang sumuporta at makilala pa si Sir Alvin Laiba, follow nyo lang po sa kanyang page. Naka-online po lagi yan, pero wala ako. Ayun. yan, kung gusto niyo pong mangulit sa kanya, pwede. Sa mga gustong sumali sa CRT, Oo, ayan. yan. Para Para na-update po kayo, ayan. Sa mga naghahanap, may asawa na po ako. Ay, tapos Sorry. pala yung charity ng PRC Guagua on March 3. Yes. Message lang po kayo sa mga page namin for kung gusto niyo pong magpadala ng tulong or yung details ng charity. Yes, ilalagay na lang namin sa sa comment section sa comment section ng mga page namin yung mga pwede nyong kontakin. So ayun, and Meron pa ba? Meron pa, sir? wala ba tayong nakalimutan? So that's the end of our episode for today, and once again, Director King TV, Ray Mota Vlogs. Alvin Live, syempre, Sir Let's Venture as the cameraman, and Cellphone man. all around. Thank you.